biktima ng mga durugista? Bakit hindi pinag-uusapan sa Kongreso ang mga biktima ng kriminal? Bakit nagkaganoon na ang Pilipinas nating mahal? Na para bang mas credible pa ang mga kriminal at mga priso ngayon sa ating bansa. Pa ang mga kongresista sa mga convicted criminals. Ngayong kriminal, convicted, ay nagpakulong ng inosente. Alam mo ninyo yon? At nagiging bully pa diyan sa Kongreso. Franz Castro, pangalanan ko yan. Ito ay totoo. Kahit saan tayong husgado magkita, si Franz Castro ay convicted criminal. Sabi ng abogado nila doon sa Quadcom, pag ikaw may conviction ka, kahit sa lower court, basta hinatulan kang guilty, kahit mag-aapila ka pa sa Court of Appeals, ang tawag sa iyo ay criminal. Nakakalungkot dahil itong Kongreso ngayon, ginamit itong si Castro para siraan ang mga Duterte at nagiging attack dog. Isipin nyo. Mali na nga ho yung ginawa niya na i-contempt si Attorney Zulay Calupis. Hindi pa nakuntinto. Dinagdagan pa talaga ng 5 araw para magiging 10 araw na makuntinto. Di ba ho nakakagalit? Kung nangyayari ito sa may mga pangalan, kung nangyayari ito kay Rodrigo Rua Duterte, kung nangyayari ito kay Vice President Inday Sara Duterte, Nimal, paano pa kaya sa ating lahat? Kung nangyayari ito sa mga abogadong pinakulong nila na walang kaso, pwede rin yan mangyayari sa inyo. Papayagan ba natin ang bulok na sistema ng panggobyernong Marcos ngayon? Pues, hinahamon ko kayo. Lumabas kayo sa inyong mga tahanan. Imulat ninyo ang inyong mga mata. Buksan ninyo ang inyong mga tainga. Ibuka ninyo ang inyong mga bibig. Magsama-sama tayo lumaban para sa ating bayan. Kalabanin natin ang mga naghari-harian sa bansang ito nang iniisip lamang nila ay punuin ang kanilang mga bulsa at pinupulat tayo ng mga ayuda. Tanggapin ang ayuda, tanggapin ang kwarta. Hindi nila pira yan, pira ninyo yan. At huwag niyong isiping utang na loob niyo yan sa kanila. Binubulag ho kayo. Ilang taon na ba? Magta-3 taon na ho. Meron bang nagawang proyekto ang gobyernong ito? Nang naturang release, ang ambag ho nila, kating diribon lamang. Wala ho silang proyekto. Wala ho silang big tickets projects na pwedeng ipagmalaki ng mga supporters ng gobyernong ito. Zero. Nada. Ang inyong ipagmamalaki, alam nyo kung ano? Puro kayo ayuda. Kaya ang tawagan ni Tatay Digong kay Junior, ayuda. President, ayuda. Tanong ko po sa maraming Pilipino ngayon na nandito sa ating mga harapan at sa likuran, naririnig ngayon, mga security guards, nakatulong ba sa ekonomiya ng Republika ng Pilipinas ang pamumugbog ng ayuda ng Marcos admin? Nagmura ba ang bilihin dahil sa ayuda ng Marcos admin? Tumaas ba ang inyong mga sahod dahil sa ayuda ng Marcos admin? May 20 pesos per kilong bigas na ba dahil sa ayuda ng Marcos admin? Yan ang sinabi
ni Vice President Inday Sara Duterte.